Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw, tanghali, gabi sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon sa mundo, sa Pilipinas man o sa ibang lugar. Alam naman natin na marami po ang Pilipino nagkalat sa buong mundo. So, welcome po sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. And salamat po pala sa patuloy na nanonood ng aking YouTube channel. So ngayon lang po tayo rin nakapag-video tungkol po sa mga kabalitaan po at mga nangyayari po sa ating bansa. So particularly po nating pag-usapan ngayon ay yung pong nangyaring pag-file po ng Certificate of Candidacy at nakita ho natin sa social media, sa iba pang mga social media channel po o sa internet ay napakadami po ang nag-file ng kanilang mga kandidatura upang lumahok ko sa susunod na eleksyon, sa midterm election po ng May 2025. So nag-upisa na nga po ang pag-file ng Certificate of Candidacy mula po noong October 1 hanggang kahapon ho, October 8. At isa ho sa mga inabangan dyan na pag-file ho ng Certificate of Candidacy ay itong lugar ho ng Maynila. At talaga ho marami ho ang nakaantabay na mga vloggers, mga reporter ho. Dito nga ho sa pag-file ho ng Certificate of Candidacy ni dating Mayor Yorme Isko Moreno, dahil ho kahapon ay tuluyan na pong bumalik sa Maynila si Yorme Isko Moreno upang tuparin niya ang kanyang hangarin at ang panawagan ho ng nakararaming Manileño upang siya magbalik sa kanyang kandidatura. So kahapon ho, alam ko 8:30 ng umaga ay nagtipon-tipon na ho ang kanyang mga supporters hanggang sa siya po ay nakapag-rehistro na ho. Kasama po ang kanyang Vice Mayor na si Chichi Atienza, na anak po ni dating Mayor ng Maynila, Lito Atienza. So yun ho, nakasama niya na ho na mag-file ng kandidatura sa pagka-mayor at vice mayor ho ng lungsod ho ng Maynila. So nauna na ho nga mag-file ang kanilang isang mabigat na kalaban ho dyan, si Mayor Hani Lacuna, na dati po nga kaalyado at kasama ni Mayor Isko Moreno. At subalit ngayon ho ay sila ay maghaharap, magtutuos at tuluyan hong iniaatang sa mga taong bayan ho ng Maynila ang pagpapasya kung sino ang hihirangin ho o kanilang pagbibigyang muli upang maupo sa pagka-mayor ho ng lungsod ho ng Maynila. Kasama na ho dyan ang kanilang buong team mula ho sa vice mayor, sa mga konsihalis ho ng kanya-kanyang distrito ng lungsod ng Maynila. So ayun ho, naging matagumpay ho ang pag-rehistro nila at marami po ang naghintay sa kanilang pag-file po ng Certificate of Candidacy, kasabay din po ng mga lahat ng mga kandidato ho o kakandidato para ho lumahok sa halalang May 2025 ho election. So hanggang konsyal ng bayan ho yan, hanggang mayor, vice mayor, congressman, board member, vice governor, governor, at yun ho mga senador ho ay kasama ho diyan sa election ho na yan. At yun na nga ho, naging matagumpay ang kanyang pag-file ng Certificate of Candidacy. At gayon na rin ho ay talagang dininig niya ang panawagan ng taong bayan, lalong-lalo ho ang mga lolo at lola niya na binabanggit ho, o ang mga senior citizen ng Manila, dahil may mga pagbabago mula nung siya ay nawala ho sa lungsod ng Manila. Kaya nais niyang ibalik
Muli ito upang maisayos ho ang kalagayan ho ng lahat ho ng nangyayari dyan ho sa lungsod ng Maynila. Kaya kaabang-abang ho ang labanan ho dyan. So bukod pa ho dyan kay Hani Lacuna at yung serbo ho na nakaupo ngayon bilang Vice Mayor ho at presiding officer ng lahat ng konseho dyan sa Pinila, ay marami pa rin ho ang nag-file ng kandidatura nila sa pagka-mayor. Nandiyan ho si Sam Versosa, Mara Tamundong, at nakita ko rin po kahapon, nag-file din si Ramon Bagatsing Jr. para ho lumaban din bilang alkalde. So ayun ho, kaabang-abang ang ating masasaksihan next year ho dyan sa labanan ho na mangyayari sa Kapitolyo ho ng Pilipinas, ang lungsod ho ng Maynila. At titingnan ho natin kung ano talaga ang pagkapasya ng mas nakararaming tao ho para po sa gaganapin na eleksyon 2025. So yun lang po muna ang ating maibabahagi ngayong araw na ito ho. Ikinento ko lang ho yung tuluyan hong pagkapay ni Yorme Isko Moreno ho dyan ho sa lungsod ng Manila. So kaabang-abang ho ang labanan na yan at marami din ho nakilahok na iba pang mga celebrity at mga PBA player na lumaban ho. At yan ho ay kasama sa team ni Isko at Chi Atienza. So ayan ho ang hintayin natin, abangan ho natin kung ano mga kaganapan ho ang susunod dyan. So ayun ho, sabi nga ho ay is coming back, Isko coming back 2025. So si Isko ho ay muli na ho nagbalik sa larangan ng politika. Makalipas ho ang matagal na pamamahinga niya mula nang siya ay hindi palarin sa pagtakbo ho ng bilang presidente ng Pilipinas noong 2022 at ngayon ho ay muling aktibo na mapapanood natin at makikita natin ang si Mayor Isko Moreno lalong-lalo na ho sa araw ho ng kampanya. Yan, makikita ho natin. So isang mapagpalang araw ho o gabi, tanghali ho sa inyo, samahan po kayo na ho sa saan mang sulok ng mundo, saan mang bansa. So ingat po tayo lagi and God bless po sa inyong lahat.